Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Maraming salamat sa Panginoon at muli niya tayong dinako sa kanyang bahay sambahan upang ito ay maging hindi lang bahay panalanginan kundi tahanan din ng pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po saglit na manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa kauhawan ng inyong pinagkakalob sa amin, sa pagmamahal sa inyong salita, sa karunungan ninyong ibibigay upang maunawaan namin ito. Dalahin ko, Panginoon, na hindi lamang po mga impormasyon ang aming makuha ngayong umaga, kundi lalong higit yung transformation ng aming buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Tunay nga na ito ang kapangyarihan ng iyong salita, na kaya nitong baguhin ang isang taong magtitiwala rito. O Diyos, salahin ko rin po ang mga kahilingan ng aking mga kapatid sa mga kagalingan sa kanilang karamdaman. Dalahin ko, Panginoon, ang inyo pong kapangyarihan, makapangyarihang kamay ay iunat niyo po sa kanila pong mga pisikal na katawan. Si Empoy, Panginoon, patuloy ko pong ipinapanalangin sa inyo ang patuloy na paggaling po niya at sa kanila pong follow-up check-up sa Lunes. Dalahin ko, Panginoon, ang inyong pagsama sa kanila. Dalangin ko rin, Panginoon, si Tatay Efren, ang kanyang tuhod, kanyang physical na katawan. Dalangin ko, Panginoon, ng kagalingan at kalakasan ipagkaloob niyo po sa kanya. Hindi ito maging hadlang sa kanyang pagsunod sa inyo, pagkos ito, Panginoon, ay maging isang paraan upang lalo siyang magtiwala at lumapit sa inyo. Kaya hindi ng kanyang may bahay na si Ate Baby, dalangin ko, Panginoon, ang kagalingan po mula sa kanyang lagnat at ubo. O Diyos, dalangin ko rin po sa inyo ang iba pa naming mga kapatid, si Kuya Deng, si Doc Lisa. Dalangin ko, Panginoon, patuloy yung panguna sa kanilang mga buhay. Maging ang mga nanay po namin, Nanay Rosie, Nanay Emma, Nanay Aji, Nanay Pia, Nanay Amado, Nanay Ludi, si Nanay Baby, Panginoon, at iba pang mga nanay namin na maaari na nagkaroon po ng karamdaman o mayroong iniindang sakit sa kanilang mga katawan. Dalahin ko, Panginoon, ang kagalingan at kalakasan at pagkaloob niyo po sa kanila. Maging kay Noel, Panginoon, dalahin ko po sa inyo ang patuloy na kalakasan at pagkaloob sa kanya at sa kanyang nanay. Samahan mo sila palagi, Panginoon. Si Kuya Mel, Lord, I also pray ang patuloy na kagalingan at karunungan at pagkaloob mo sa kanya sa mga check-up po na kanya pong pagdaraanan. Maraming salamat, O Diyos. Sa inyo po namin tinataas ang panalangin ito na mayroon papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magsimula ako sa isang tanong na opinionated sa inyong palagay. Okay, sa inyong palagay. Ano po ang may iwan yung legacy? Okay, may iwan nyo. Bawa, nawala na po kayo rito sa lupa, kinuha na kayo ng Panginoon. Ano yung may iwan nyo na makonsider yung legacy o yung paalala sa mga taong naririto? Sige. Si Kuya Alvin, pasindi ako ng mic, brother. Kung gumagana. Gumagana po. Hello. Yan, sige. Kuya Alvin. Sa akin po, yung patuloy na manampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, yung pagsunod niya. Okay, may iwan, maaalala natin kung sakasakali mawala. V, wag mo nang miyak ha, baka umiyak si Binyel eh. Ba't mawala na asawa ko? Kung sakasakali lang, no? Yung mapagkwentuhan natin, si Alvin, ano yan? Masipag yan sa gawain ng Panginoon. Talagang nung bagong nakakilala yan, talagang buhos lahat. Okay? Sino pa po? Si Kuya Deng. Yung buhay. Okay, yung transformation ng buhay ni Kuya Deng. No? From dating manginginom, sorry Kuya Deng, mabanggit ko na. Siga rin po yan dati, diyan sa Toda. Okay? Tapos, naninigarilyo din. Pero nung siya po ay tinapik ng Panginoon, at nung siya po ay nagkaroon ng cancer at sinabing 6 months na lang ay tatagal niya, doon siya talaga isinuko niyang lahat sa Panginoon. At magto 2 years na, am I correct? 3 taon. Magta-3 taon na po siya at sa biyaya ng Panginoon. So yun po yung may iwan, no?
niya sa mga taong nakapaligid sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Sino pa po? Si Nanay Baby Castro. Sige. Pao, paki-on yung mic na wireless. Ay, hindi pa naka-on. Hello, hello. Pagkakaisa sa magandang samahan. Sa inyo pong pamilya? Okay, okay. Pag sa kapatiran. Okay, yung inyo pong pakikiisa. Okay. Okay. So, actually, when you say legacy, it's you personally. What's your contribution? Yung pakikiisa po ninyo. Okay. So, si Nanay Baby, yung kanyang pakikiisa sa lahat ng gawain, sa kapatiran, sa church, no? Hindi siya pinagmumulan ng pagkakampi-kampi. Diba? Pag nasabi mo, Ate Baby, ay, nako, yan, hindi mo maririnig yan na nagchichismis ng ibang buhay. No? Nakikinig lang. Nakikiisa siya. Nakikiisa siya sa pagkakaisa ng church, hindi sa pagkakawatak-watak. So, yan si Ate Baby. Sino ba po? Si Ate Juliet at si Ate Ludi, Nanay Ludi. Sa akin po, bilang isang makaawit sa Panginoon. Yon. Dati-rati, may saan lang, o ano-ano lang yung pinaawit. Pinaawit, na oh. Pangmundo. Pero Oo. ngayon, salamat sa Panginoon sa paggamit niya sa Okay. Si Ate Juliet, yung kanyang pagiging mga awit, tapat na mga awit sa Panginoon. Si Ate Nanay Ludi, sorry. Ako naman po yung maakay ko po yung mga anak ko po sa gawain natin. Dahil ako po nung maliit pa, ang tatay ko po inaakay ako kahit sa simbahan. Mhm. Pinasimulan ng magulang ko. Okay. Yung apo niyo po, mga apo niyo maakay. Okay. Mga apo niyo sa tuhod o yung apo niyo talaga? Tuhod, tapos sa Apo sa tuhod. Okay. Sige. Sino pa po? Si Tatay Mario. Ano? Ano kayang may iwan na legacy nito? Yung gusto niyang iwan eh. Ako, Pastor, yung sumunod ka sa Panginoon. Pagsunod. Pagsunod ka, habang may lakas ka pa. Bawat gawain, yun ang makikinig ka lang sa salita ng Diyos. Okay. Kaya ito lang ang ano ko sa buhay ko. Lagi kang nakahanda. Nang tapat ka sa Diyos. Okay. Salamat, Tatay Mario. Akala ko yung pagiging makulit po ninyo eh. Ay, sinuko nyo na rin yun, ha? Sabi nyo yan, ha? Sabi nyo yan. Okay. Okay. Yung pagsunod niya, pagiging, ano ba, yung, sabi niya yung pakikinig sa salita eh. Siguro yung teachable, no? Teachable. Nanay Amado, may sabihin po kayo. Sa inaano ko sa mga apo ko, magagawa po quiz nila, pero hindi nila ano si Jowa pa. Ano po ulit? Sorry. Yung pong mga apo ko, magandang boses, pero magandang sa mga kapatid. Okay. Kaya sinasabi ko sa kanila, sa simbahan nyo gamitin yan. Okay po. Yung, At ang ugaling pagpapakumbaba, huwag mong alisin sa puso nyo. okay. Yung pangangaral niya. Hindi susuko mangangaral, magpapaalala sa kanya mga apo. No? Kahit na matigas ang ulo, ano pa rin, paalala pa rin. Pero pa po ba? Okay. Ako naman, I would consider the greatest legacy could be my children, yung aking mga anak. Okay. Hindi yung mga bagay na nagawa ko sa church, yung mga bagay na napatayo, kahit na ipangalan pa sa pangalan mo yung mga building na yan. Di ba? Darating ang panahon after 50 years, ang magiging tanong, sino yan? Di ba? Pero yung anak mo, sino magulang niyan? Di ba? Yun yung magiging, para sa akin, that's what I consider the greatest legacy is my children, yung aking mga anak. Now, may kinalaman po ito sa ating pag-aaralan ngayon. Pag-aaralan po natin yung buhay ni Haring Manases. Ang kanya pong buhay ay makikita sa 2 Kings chapter. Okay. So 2 Kings chapter 21. Yes, chapter 21 na po tayo. Sige nga Pao, paki-flash nga sa screen yung ating. Okay, 2 Kings chapter 21, si King Manasseh ang pang-13 hari ng Juda. Now, ano ba yung buhay na nagkaroon siya? Sino po yung tatay niya? Sino yung hari na pinag-aralan natin last week? King Ezekias or Hezekiah. Si King Hezekiah po ba ay naging mabuting hari ng Israel? Yes.
naalala niyo po, chapter 21 po tayo. Naalala niyo po nung siya'y mamamatay na, anong hiniling niya sa Panginoon? Pagalingin siya at bigyan pa siya ng buhay, mahabang buhay. Pero sinabi sa kanya, di ba, mamamatay ka na, pero nung nag-pray siya, binigyan siya ng another ilan years? 15 years pa. Okay? Now, ang tanong, sa 15 years ay binigay sa kanya ng Panginoon, ginamit niya ba ito sa pagsunod sa Panginoon? Naging mabuti ba siya na ama sa kanyang anak? Now, ito yung pumalit sa kanya, yung kanyang anak na si King Manasseh. Basahin natin yung verse 1, chapter 21. Si Manasseh ay 12 taong gulang. So, ibig sabihin, kailan ipinanganak si Manasseh? Nung extension ng buhay ni King Hezekiah. Tama? Kasi 15 years siya nabuhay pa, doon sa 15 years na yun, doon na ipanganak si Manasseh. Pero di ba sabi ng Panginoon sa kanya, ayusin mo na yung iyong kaharian. Now, tinatanong ko, meron na ba siyang anak that time? Kung pinapaayusan ng Diyos yung kaharian niya dahil mamamatay na siya, meron na ba siyang anak that time? Siyempre, meron na, maaari. Okay? Pero sa nakikita niya, hindi maaaring pumalit sa kanya. O kaya, pagdating ng time na yon, nung nitong si Manasseh na yung naghari, maaaring namatay na yung anak niya na yon. So, hindi natin alam. Pero ang question, bakit si Manasseh yung kanyang naging napiling hari? Or sino pumili kay Manasseh? Now, the Bible is silent. Hindi sinabi ng Bible. Pero sinasabi ng Bible sa atin na 12 years old pa lang itong taong ito, si King Manasseh, na anak ni Hezekiah, siya na yung pumalit sa kanyang tatay nung namatay si King Hezekiah. Ang sabi, na maging hari ng Juda, nagari siya sa Jerusalem sa loob ng 55 taon. Historically, siya yung pinakamahaba sa lahat ng mga naging hari sa Juda. The longest reign. Now, the question is naging mabuti ba siya? For 55 years, kung hindi siya naging mabuti, ano mangyayari sa nation of Israel? But kung naging mabuti siya for 55 years, magiging maunlad ang bansang Israel. Let's see. Ang kanyang ina ay si Hephzibah, hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan niya ang kasuklam-suklam na mga gawain ng mga bansang pinalaya si Yahweh sa mga Israelita. Itiniyo niyang muli ang mga dambana sa mga burol na ipinagiba ng ama niyang si Hezekiah. So yung tatay niya, ipinagiba yung mga dambana, yung mga Diyos-Diyosan. Pero itong anak niya, anong ginawa? Pinatayo niyang uli. Now, the question, hindi niya ba alam kung anong ginawa ng kanyang tatay? Diba? Hindi niya ba alam na yung tatay niya ang nagpasira nun dahil nga ayaw ng tatay niyang sumasamba ang Israel sa Diyos-Diyosan, pero siya, pinatayo niyang muli. Sino ang naging impluwensya niya? Of course, hindi ang tatay niya. Pero sino yung mga naging influensya niya kung bakit niya nagawa yun sa bansang Israel o sa Juda? So again, we can see kung ano na yung nagiging conflict dito sa buhay ni Manasseh. Next slide. Ipinagawa pa niya ng altar si Baal at ng ribulto si Asherah tulad ng ginawa ni Haring Ahab ng Israel. Si Haring Ahab po ang pinakamasamang hari sa Israel. Tandaan po natin, 2 na po yung naging kingdom. Nung namatay si Solomon, ang Israel po ay nahati sa 2. Balik muna tayo para sa mga ilang kapatid natin. Sino ang unang naging hari ng Israel? Si Haring Saul. Okay? Naging hari si Saul dahil hiningi ito ng bansang Israel. Before, hindi pa si Haring Saul, ang hari nila ang Diyos, si Yahweh. Pero gusto nilang magkaroon ng isang taong hari, katulad ng mga nasa bansang paligid nila. Okay? Na magsasalita sa kanila at maaari nilang malapitan. Then nagtampo si Yahweh sa kanila, sabi niya, hindi pa ba ako sapat na maging hari nyo? O dahil itong gusto nyo, pinabayaan sila, binigyan sila ng haring tao, si Saul. Si Saul, nung unang paghahari niya mabuti. Pero nung dumating na yung kalaunan, naging masama na siya. Nung naging masama siya, sinong pinapalit ng Panginoon sa kanya? Si Haring David. Si Haring David, yung pumatay kay Goliath. So, naging mabuti si Haring David, pero nung kalagitan ng kanyang paghahari, nagkaroon siya ng kasalanan. Ano yung kasalanan niya? Pakikiapid kay Bathsheba. Dahil meron nung gera, yung kanyang mga sundalo at general nasa digmaan. Pero si Haring David, sabi ng Bible, imbis na nasa digmaan, nagpapahinga sa palasyo. Nasa taas siya ng palasyo, nakita niya ang babaeng naliligo na si Bathsheba at nagkaroon siya ng interes. So si Bathsheba ay kanyang inasawa. Pero si Bathsheba may asawa po yun. Ang asawa niya si Uriah. At ang asawa niyang si Uriah, nasaan?
nasa digmaan. So, solong-solo si Bathsheba sa bahay. So, ginawa niya ay pinimbita niya si Bathsheba, dinala sa kanyang palasyo, at doon naganap yung hindi dapat mangyari. Nagbunga yung kanilang anak, yung kanilang pagtatalik. At mabubuko na si David ang naging ama nun. Kaya ang ginawa niya, pinatawag niya si Uriah at sinabi niya, sipingan mo yung asawa mo. Para kung sumiping si Uriah sa asawa niya si Bathsheba, si Uriah yung tatay. Hindi mabubuko yung kanyang ginawa. Pero ayaw ni Uriah. Sabi niya, katatapos ko lang po sa digmaan. Hindi ko po maaatim na yung mga kasamahan ko nakikipagdigma, pero ako, nandun ako sa aking asawa. Di ba? Nagla-love making kami. So, hindi siya pumayag. Dahil hindi pumayag si Uriah na sipingan si Bathsheba, ang ginawa ni David, inutusan niya yung kanyang general, si Uriah, papuntahin mo sa unahan, paglusob, para siya ay mamatay. So, namatay nga si Uriah, at doon, naging legal niyang nakuha niya si Bathsheba. Pero yung kanilang anak, sa pagkakasala ay namatay. Okay? Tapos, nagkaroon sila ng anak ulit, which is si Solomon. At si Solomon na yung pumalit kay Haring David. Now, si Haring David, nagsisi siya at tumaligod sa kanyang kasalanan at naging maayos ulit. Pero nung si Solomon na yung naging hari, sa umpisa, maganda. Matalino si Solomon. Yun ang hiningi niya sa Panginoon. Hindi siya humingi ng pera, ng kalakasan, ng kapangyarihan. Hiningi niya karunungan. Dahil kung may karunungan ka, nandun din yung kayamanan at nandun din yung kapangyarihan. Now, si Solomon sa una, maayos. Pero nung nag-asawa siya ng marami, 1,000, doon na naging magulo yung kanyang buhay. Okay? Kaya kayo, okay, alam ko naman na hindi kayo kukuha ng higit pa sa isa. Okay, sa Bible po, although naging kultura nila na magkaroon ng maraming asawa dahil procreation, pero never ito sinang-ayunan ng Diyos. Tandaan natin, kahit sa Biblia, isang lalaki, isang babae lang. Hindi pwedeng dalawa. Pastor, paano sina Abraham? Hindi inaprubahan ng Panginoon. Yun yung kanilang naging kultura, hindi yung ginusto ng Panginoon, yun ang ginawa nila. Okay? So again, hindi po legal sa Bible ang pagkakaroon ng maraming asawa. Sa mata ng Diyos, mali pa rin po yun. Now, going back to the story, si Solomon. Pagdating ni Solomon, marami siyang naging asawa, kaya lahat ng mga asawa niya na mayroong sari-sariling religion, sari-sariling Diyos, pinagawaan niya. Kaya doon nagkaroon ng maraming Diyos ang Israel. Kaya nagalit ang Diyos sa Israel. Ang nangyari, hindi hindi anak ni Solomon. Nahati ang kaharian nila dahil kay Solomon. Okay? Nung nagkaroon ng anak si Solomon, I don't know kung Rehoboam or Jeroboam, parehas po sila, no? Na pangalan sa Israel at sa Judah, hindi naging maayos ang pakikitungo ng Israel. Sabi nila, hindi na kami papayag. Kaya nagkaroon ng kudeta ang Israel. Nahati sa dalawang kaharian, the Kingdom of Israel and the Kingdom of Judah. Pinag-aaralan natin ngayon is the Kingdom of Judah. That is the history. Okay? Now, sino si King Ahab? Pinakamasamang hari ng Israel. Ang Kingdom of Israel, okay, history lang to. Kingdom of Israel, maraming hari yan. Pero wala ni isa ang mabuti. In the Kingdom of Judah, maraming hari, pero merong konti na mabuti. Isa na doon si Hezekiah na pinag-aralan natin nakaraan. Si Manasseh, kinumpara siya sa Haring Ahab, pinakamasamang hari ng Israel. Ibig sabihin, mas masama pa siya kay Ahab sa mga ginawa niya. Basahin natin. Sumamba rin si Manasseh sa mga bituin sa langit, na paggawa pa siya ng maraming altar sa templo sa Jerusalem, ang lugar na pinili ni Yahweh na kung saan siya dapat sambahin. Now, even sa temple, naglagay din siya ng mga Diyos-Diyosan. So, doon mas lalong nagalit ang Panginoon sa kanya. Nagalit na ang Panginoon, naglagay siya ng Diyos-Diyosan sa mga bundok. How much more sa temple? Can you just imagine dito sa bahay-sambahan natin, di ba? May mga ribulto dito. No? Ribulto ni Pastor Carlo, ni Pastor Ditzler, ni Pastor Sam, di ba? Ni Pastor Ed, ni Pastor Panlilio. Di ba? Dapat hindi. Dahil sa tahanan ng Diyos, sino lang dapat sambahin? Ang Diyos. Pumunta ka sa mga ibang simbahan, makita mo si ganito, si San ganito, si Mama ganito. Di ba? Ang daming Diyos-Diyosan. Hindi mo alam kung sino sasambahin mo. Ayaw niyo ng Panginoon. Ayaw din ng Panginoon na gawan siya ng sarili niyang rebulto. Dahil nga ang Diyos ay Espiritu. Hindi mo siya kayang ihulma sa hugis o sa anumang figura.
Naalala nyo nung labas sila sa Ehipto? Gumawa sila ng guyang ginto. Now, sino yung nare-represent ng guyang ginto? Si Yahweh. Si Yahweh yun actually. Ang sabi nila, ito ang nagpalabas sa atin. Nagre-represent nun si Yahweh. Actually, si Yahweh talaga yung iniisip nila kapag nakikita nila yung guyang ginto. Pero bakit nagalit si Yahweh sa kanila? Kasi sabi ni Yahweh, hindi ako yan. So kahit sabihin mo, ito si Jesus Christ. Hindi yan si Jesus Christ. Magagalit pa rin si Jesus Christ. Kaya ayaw ng Diyos na mayroong nagre-represent sa Kanya. Can you just imagine, ikaw, no? Eto ka. Then ibang magre-represent sa iyo, asawa mo. Di ba? Kunyari, ito yung mukha ko, ito yung mukha ko. Tapos nung namatay ako, gumawa ng figure si Vilma. Kamukha ni Piolo Pascual. Di ba? Tapos sinasabi niya, ito ang asawa ko, mahal na mahal ko to. Di ba, kung mabubuhay lang ako, baka mamaya hilahin ko yung buhok ng asawa ko. Hindi ako yan. Diba? Ganon din ang Panginoon. Kahit anong itsura gawin mo, sasabihin niya sa iyo, hindi siya yun. Dahil ang Diyos, hindi nakikita. Kaya hindi rin po ako sang-ayon sa argument ng iba nating mga kababayang Katoliko, o mga mahal sa buhay na Katoliko. Sinasabi nila, hindi, ano lang yan, remembrance lang yan. Hindi yan ng Diyos. Hindi siya si Mary, hindi siya si Peter, hindi rin siya si Jesus Christ. Lalo higit si Jesus Christ, no? Kahit na sabihin mo, exact picture pa yan ni Jesus Christ, pero hindi siya yun. So therefore, you do not worship. So ayaw ng Diyos yung mga ribulto talaga. Okay? Kapag itong krus na to, nilagyan nyo ng sampagitan yan, tatanggalin ko yan. Okay? Bakit? Kasi nagiging ano na siya eh. Nagiging pumapalit na siya sa tunay na Diyos eh. Di ba? Pag humipo na kayo dyan, tapos hinalik-halikan nyo na yan, tatanggalin na natin. Why? It's just a design. Okay? But it's not our God. It will never replace our God. It could be a remembrance of the death of Jesus Christ, but that is not Jesus Christ. Okay? Now, nagpagawa siya ng maraming ribulto, di ba? Sa mayroon akong kilalang Chinese, sabi niya, sabi ko, Mr. C, bakit meron kayong Confucius, meron pa kayong Buddha, meron pa kayong Mama Mary, meron pa kayong Jesus Christ? Sabi niya, ba't ang dami yung Diyos? Sabi niya, alam mo, pag ito mali, ito tama. O di para at least, kung sino man ang tama sa kanila, pwede pa rin, panalo pa rin tayo. Sabi niya. So, parang ano lang siya, di ba? Sumali na ng loto, di ba? Maraming taya, maraming tsansa. Pero mali yun. Okay? Isa lang ang tunay na Diyos at wala ni isa doon sa ribulto niya yung tunay na Diyos. Kasi yung tunay na Diyos ay hindi nakikita. Pero makapangyarihan. Bumabago ng buhay ng tao. Amen? Tayo, ilang taon na tayo sa unang relihiyon natin. Napakadami nating ribulto sa tahanan natin. Pero kahit kailan, hindi na bago yung buhay natin. Tama? Kasi hindi yun ang tunay na Diyos. Kaya kong patotohanan yun. Hindi ako nabago ng mga ribulto na yun. Okay? Next, verse 6. Bukod sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ano pong ginawa pa ni King Manasseh? Sinunog rin niya ang anak niya bilang lalaking handog. Grabe, no? Alam niyo po, ang inahandog sa kanila sa Diyos bilang sakripisyo, mga hayop. Pero bakit ang anak niya sinunod niya? Kasi meron silang mga kasambahay, mga karatig bayan, na yun yung practice, na para mas dinggin ng Diyos yung panalangin mo, ialay mo yung sarili mong anak. So kapag dudulog sila sa Panginoon, gustong-gusto talaga nilang makuha yung panalangin nila, kailangan greater sacrifice. And what is a greater sacrifice? Your loved one. Kaya inalay niya yung sarili niyang anak. At ayaw yun ng Diyos. Kaya sabi sa kanila ni Yahweh, huwag niyong tutularan yung mga nasa bansang, yun ang mga tao nasa paligid ninyo, na maging sarili nilang anak, inialay nila. Huwag. Ang inuutos lang sa kanilang ialay, kordero, tupa, ano pa ba? Basta mga hayop. Hindi siya nagpapaalay ng tao. Kasi alam ni Yahweh ang importansya ng buhay ng tao. So ito ang ginawa niya. Inalay niya yung sarili niyang anak dahil sa marubdob niyang kahilingan sa Diyos-Diyosan niya. Sumangguni siya sa iba't ibang espiritu, sa mga salamangkero, sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay, at sa mga manghuhula.
So sa Bible po, bawal po yun magpahula. Okay? Bawal din po yung magpatawas. Okay? Yung mga gamot pang espiritu, bawal din po yun. Albularyo, kasalanan po yun sa Diyos. Okay? Yung agimat, bawal din po yun. Okay? I don't know kung naniniwala kayo sa mga ganong bagay, pero sa Bible po, yan po ay considered witchcraft, pangkukulam, dark magic, mula sa masamang espiritu. Ang lahat ng kapangyarihan na yan ay mula sa masamang espiritu. Now, totoo ba yun, Pastor? Nakakapangkulam ba sila? Nakakapang-salamangka ba sila? Yes, that's true. Kung paanong totoo ang masamang espiritu, totoo rin yung mga bagay na yon. Ang tanong, kaya bang tablan ang mananampalataya ng kulam? Hindi. Hindi nila kayang kulamin at salamangkahin o dayain ang mga mananampalataya. Bakit? Kasi meron na tayong banal na espiritu pumuprotekta sa atin. Kaya hindi ka na rin pwedeng mausog. Okay? O usugin. Okay? O mang-usog. Di ba? Pag uy, lawayan mo nga yung anak ko. Di ba? Kasi ikaw lang bumati sa kanya, ayaw tumigil sa kaiyak eh. Di ba? Ikaw ba lalawayan mo? Hindi. Pag-pray mo, ipanalangin mo. Di ba? Hindi po totoo yun. O kung totoo man sa mga paniwala ng mga ibang tao, pero sa mga mananampalataya, alam natin na wala yung katotohanan at walang kapangyarihan yon sa atin. Okay? So, yan pong ginawa ni Manasseh. What can you say about King Manasseh? Is he a good king? No. He is a wicked king. Verse 7. Ang pinagawa niyang rebulto, si Ashira, na ipinasok niya sa templong tinutukoy ni Yahweh nang sabihin nito kina David at Solomon, sa templong ito at sa Jerusalem na aking pinili mula sa 12 lipi ng Israel, ang lugar na ito ay pinili ko upang ako'y sambahin magpakailanman. Sa lugar na kung saan sinabihan na sila ni Yahweh na doon ako sasambahin, doon pa niya nilagay talaga yung mga templo ni Ashira at ni Baal. Now, sino ba si Ashira? Si Ashira po ay Diyos-Diyosan ng karatig bayan nila. Okay? Gayon din si Baal. Mga Diyos-Diyosan to sa paligid nila na sinasamba ng mga ibang tao pero hindi ng Israel. Sabi dito, pananatilihin ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno kung susundin nila ang mga utos na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng aking lingkod na si Moses. Sabi ni Yahweh sa kanila, kung susunod kayo, mananatili kayo sa lupain. Pero kung hindi sila susunod, ano mangyayari sa kanila? Palalayasin sila. Kaya yung sa Israel, alam niyo po yung Palestine sa Israel conflict, kaya nangyayari yon. Yun yung time na pinaalis ang Israel sa lupain ng Israel at may mga dayuhan na pumunta, mga Palestino. Kaya until now, hati pa rin ang Israel. Hindi yun pure Israel. Marami pa rin nakatira doon na hindi Israel. Kasi nung time na pinaalis sila ng Panginoon, and that's the time na hindi sila sumusunod. At mayroong ibang tumira na nag-squat doon. Tapos nung pinabalik na sila, hirap na ngayon silang paalisin yung mga tao. Lagi yun nangyayari. Kahit yung taon ng World War II, di ba, nung World War II, ang pinupuntirya ng mga Nazi soldier ay mga Israelita, mga Jewish. Kaya ang mga Jewish po nagkalat Di ba, sa iba't ibang lugar. At kahit saan may lugar na nakita na Hudyo, papatayin nila. Tapos nung natapos na yung World War II, bumalik na ang mga Israelita sa Israel, pero hirap na silang makuha yung sarili nilang bansa. Why? Kasi may mga iba nang nakatira. Kaya ngayon, nung tumira doon ang Israel sa Israel, di ba? Konti lang yung lupain nila. Pero ngayon, dumadami na sila. Kaya ngayon, nagkakaroon ng malaking conflict. Kaya lahat ng conflict sa Israel, yung territorial dispute, dahil yun sa history pa na hindi sila sumusunod sa Panginoon. Okay? So, paalisin sila sa bansang Israel. Verse 9, ngunit hindi sila nakinig, sa halip ay sumunod sila kay Manasseh. So, it's between God and Manasseh. Sinong susundin nila? Si Yahweh o si Manasseh? So, ang sinunod ng mga tao, sino? Si Manasseh. Si Manasseh sa paggawa ng masama, ng mga bagay na higit na masama sa ginawa ng mga bansang ipinataboy sa kanila ni Yahweh. Sa pamamagitan ng mga propetang lingkod ni Yahweh ay sinabi niya,
Dahil sa kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ni Manases na hari ng Juda, na higit pa sa kasamaan ng mga Amoreo at dahil sa pangungunan niya sa Juda upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan ko ng matindi ang Juda at ang Jerusalem, mababalitaan ito ng mga iba at sila'y kikilabutan. So ano kaya yung mababalitaan ng iba na mangyayari sa Israel? Pero na ba kayong alam? Sasakupin sila. Okay? Although alam na natin yung history Masasakop sila ng Babylonia at ipapatapon sila sa Babylonia. Sisirain yung kanilang templo at pati yung mga pader. Next, verse 13. Tapusin natin yung sa buhay ni Manases din, magkakaroon tayo ng mixing katanungan. Paparusahan ko ang Jerusalem tulad ng ginawa ko sa Samaria at sa sambahayan ni Ahab. Aalisin ko ang mga tao sa Jerusalem tulad ng paglilinis sa pinggan. Pupunasan ko ito at pagkatapos ay itataob. So, ganun daw yung pagpaparusa niya. Paglilinis ng pinggan. Ano ibig sabihin nun? Total wipe out. As in, totally, mawawala silang lahat. Aalisin silang lahat doon. Mawawala ang nation of Israel. You just imagine, ganun ang mangyayari. Di ba? So, ganun maglinis pala ang Panginoon, no? Alam niyo po, ang Panginoon, ayaw niya kahit isang kasalanan. So, kaya tayo mga mananampalataya, lilinisin ka talaga niya. Aalisin niya anumang karumihan na meron ka. Para pagdating ng panahon, harap ka ng malinis sa Panginoon. Kaya kita niyo, unti-unting nawawala yung mga bisyo natin. Di ba? Hindi dahil ayaw mo na ng sigarilyo, hindi dahil ayaw mo na ng alak, o kahit amoy ng sigarilyo, ayaw mo na. Hindi ikaw yun. Binabago ka na ng Panginoon. Nililinis ka na niya. Okay? At pagka ayaw mo magpa-disiplina, ayaw mo magpalinis sa Panginoon, sige ka pa rin, kahit nakakilala ka lang sa Panginoon, anong gagawin niya sa'yo? Itataob ka niya para malinis sa pinggan. Okay? Or maaari, of course, kukuhain niya na yung buhay mo. Ganun ang Panginoon sa mga kanyang mga anak. So kapag matigas ang ulo mo, mananampalataya ka, matigas pa rin ang ulo mo. Dahil sa kagustuhan ng Panginoon na maligtas ka at hindi ka magpatuloy sa kasalanan, anong gagawin niya? Kukuhain niya yung buhay mo para hindi ka na makapandamay ng iba. Kaya nga, dalawang paraan lang para mamatay ang isang mananampalataya. Natapos niya yung mission niya sa Panginoon o nakonsumisyon ng Panginoon sa kanya. So, ano pipiliin mo? Matapos yung mission. Diba? Kaysa makonsumisyon ng Panginoon. Mabuti ba ang Panginoon? Yes, mabuti siya. Kasi kung pagpapatuloy pa niya yung buhay mo, masisira yung buhay mo at yung mga buhay na nasa paligid mo. So mabuti na lang kuhain ka ng Panginoon. At least ligtas ka. Okay? Itatakwil ko ang matitirang buhay sa kanila at ipasasakop ko sa kanilang mga kaaway. Gagawin ko ito dahil sa kanilang kasamaan mula pa nang iniligtas ko ang kanilang mga ninuno sa kamay ng mga Ehipsiyo. Tama lang ba yung gawin ng Panginoon na sila'y parusahan? Tama lang ba na sila'y ipasakop? Tama lang po yun. Kasi bakit? Ayaw na lang sumunod sa Panginoon. Ang sinusunod nila sino? Si Manases na. At yung mga hari na nangunguna sa kanila. Ako naniniwala, gayon din sa church. Gayon din sa church. Kung ayaw mong sumunod sa Panginoon, aalisin ka ng Panginoon dito. That's true. Kasi aanin mo ang isang quote-unquote mananampalataya. Pag sinabi natin quote-unquote, hindi ko sure kung mananampalataya ba talaga o hindi. Di ba? How I wish, no? Meron akong makita na palatandaan na ito tunay na mananampalataya, ito hindi tunay na mananampalataya. Pero wala eh. Pero kung pasaway, aalisin ng Panginoon. Kung tunay kang mananampalataya, perhaps, no? Kuhain ng buhay mo. O kaya paalisin ka na lang sa church hanggang sa matagpuan mo yung sarili mo na nagkamali ako. Or kung hindi ka tunay na mananampalataya naman, alisin ka na talaga sa church. Now, nalulungkot ba ako pag may umalis sa church? Kung pasaway, malulungkot ka pa rin ba? Well, yun ang dilema ng pastor eh. Siyempre, ayaw natin umalis ang ibang mga kapatiran.
paano kung umalis dahil pasaway? Mas gugustuhin mo ba na manatili siya at lumili ka ng problema at sumasakit ang ulo mo? O umalis siya at naging payapa tayo at umunlad kayo? Di ba? I think, kung hindi siya talaga sa Panginoon at gusto mo siyang ilagay dito sa church, may mali tayo. Kasi kung hindi talaga siya sa Panginoon, mabuti pa't maaga na lang, ay pinaalis na siya ng Panginoon. Ang Panginoon na nga nag-aalis eh. Kasi ikaw, binabalik mo pa. Diba? Pag pinaalisan ng Panginoon, Panginoon ang gumawa ng paraan. Kasi minsan, gusto natin, hindi kailangan sama-sama tayong lahat. Ikaw may gusto nun. Pero ang gusto ng Panginoon, manatili lang sa Kanya, yung Kanya. Diba? Imagine kung si Judas nabuhay until, di ba, makasama ng 12 apostol. Sa tingin nyo ba, uunglad ang mga gawain ng Panginoon kung nandun si Judas? No, kailangan alisin si Judas dahil hindi talaga siya sa Panginoon. Yun ang sabi ng Bible. Isa sa inyo ay hindi sa akin, sa kaaway siya. Okay? You know, kung ano man yung purging na ginagawa ng Panginoon sa Israel, it's for the benefit of Israel. Ano man purging na ginagawa ng Panginoon sa church is the benefit of the church. Sometimes we do not understand. We have that human tendency to be quote-unquote compassion. I don't know if it's really compassion or just outbursts of emotion. But what the Lord is doing is the best for His people. Okay? Sometimes we do not understand. Next. Bukod sa pangunguna sa Judas sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, marami pang taong walang sala ang ipinapatay ni Manases at halos sa puno ng dugo ang mga lansangan sa Jerusalem. Can you just imagine, innocent people pinapatay niya. I don't know kung anong reason niya kung bakit niya pinapatay. So this is the king of Judah. The chosen nation of God. Pero ito yung ginagawa. Ang iba pang ginawa ni Manases, pati ang kasamaan ng kanyang kasamaan ay nakasulat sa kasaysayan ng kanyang ng mga hari ng Judah. Siya'y namatay, inilibing sa hardin ng kanyang palasyo, ang hardin ni Usa. Ang anak niyang si Amon ang humalili sa kanya bilang hari. Now, question. What went wrong sa batang ito? Ilang taon siya naging hari? 12 years old. Bakit ganito ang naging buhay nitong batang ito? Tatay niya ba mabuting hari? Yes, naging mabuting hari si Hezekiah. Pero bakit yung anak niya hindi? Sino ang may pagkakamali? Fault ba ito ni Amon? Fault ba ito ni Manases? O fault ito ni Hezekiah, yung kanyang tatay? Iyan ang tanong ko. That is my question. Whose fault it is? Kaninong kasalanan yun? Kasalanan ba yun ng tatay dahil hindi niya tinuruan yung kanyang anak? O kasalanan yung anak dahil hindi siya nakinig sa kanyang tatay kung tinuruan man siya? Diba? O sige, gusto ko marinig ang inyong mga kasagutan at mamaya magbibigay tayo ng some points mula sa Bible. Sige, sino may kasalanan? Yung anak? Di natin alam kung tinuruan siya ng tatay niya o hindi siya tinuruan ng tatay niya. Okay? Pero si King Hezekiah, kung mabuti kang hari, di ba, dapat yung anak mo palakihin mo. Mabuti siyang hari maganda yung kanyang nagawa, pero bakit yung anak na pamalit sa kanya, ganito ginawa? Yes, I want to hear your answer. Joel, are you gonna say something? Wala pa. O, sige, parang si Joel, i-construct niya na di ba? Ito, pastor, pag naging tatay ako, yes! Magiging tatay si Joel, no? Di pa natin alam, wala pang girlfriend, pero magiging tatay na siya. Hindi, joke lang. Anyone would like to see Kuya JC? Whose fault it is? Sa akin Sige. po siguro both, pero more on Manases. Kasi Okay. Kay Manases dahil ang... dun sa children obey your parents in the Lord. Ulit, sorry, Jace. Sa children obey your parents in the Lord. Children, obey your parents in the Lord. Opo, dahil po siguro doon. Okay. Pero since lang po kasi siya, 12 years old po siya. Diba? Siguro may part din ng influence ng tatay niya. Kasi nga, yun nga, pag bata, madaling may influensya. Yeah, totoo yun. Children, obey your parents in the Lord. Ang tanong,
tinuruan ba siya ng tatay niya? Yun hindi rin natin masagot eh. Di ba? Hindi rin alam na, hindi rin sinabi ng Bible eh. Kung tinuruan ba siya ng tatay niya, mangyayari ba to sa kanya? O we can assume na, Pastor, baka hindi siya tinuruan ng tatay niya. Kaya ganyan ang nangyari sa bata. Again, sino ang dapat sisihin? Sino ang merong fault o pagkakamali dito? Kung bakit ganito yung paghahari ni Manases? Ate Jo. Sige. So, kay JC, si Manases. Okay. Sige, meron po. Kasalanan ng tatay. Mm. Mm-mm. 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 Mm. Mm. Yeah. Okay. Okay. Posible, no? According to Ate Jo, perhaps, no, na-neglect niya yung anak niya dahil yung kaharian ng kanyang pinangungunahan. Naging mabuting hari siya, pero hindi siya naging mabuting ama. That's possible. Okay? Kahit sa pastor. Pwede kang maging mabuting pastor, pero hindi ka naging mabuting tatay. Di ba? Nandun ka lagi sa pangangailangan ng mga miyembro, pero sa graduation ng anak mo, wala ka. O kaya yung anak mo na nasa tahanan, no, hindi mo dinadala sa gawain. Kasi inisip, storbo lang yan eh. Di ba? Papapabili lang yan eh. Okay? So, nagmi-ministry yung tatay, si pastor, sa church, pero yung pamilya niya, hindi niya nami-ministeryohan. Tama? Now, ang tanong, tama ba yon? Alam niyo sa Bible, ang qualification ng pastor, kapag yung anak mo ay hindi sumusunod sa'yo, hindi ka pwede maging pastor. Yun ang qualification ng Bible. Ang sabi ng Bible, kung hindi mo kayang pangunahan ng pamilya mo, paano mo papangunahan ng church? Kaya ang sabi ng Bible, a pastor should be a good father o yung kanyang mga anak ay sumusunod sa kanya. Ako naniniwala if same kami ni John MacArthur ng stand. Kung maging problema ang isa sa mga anak ko, I should give up yung pagiging pastor. Same. It means I failed as a father. How can I become as successful as a pastor if I failed as a father? Now, pinag-uusapan po dito yung lumaki na sa church yung mga bata. Nagpastor ka na at nung pinanganak sila. Okay? Hindi pinag-uusapan dito yung matanda na tayo. Tapos, saka tayo nakakilala sa Panginoon. Mahirap na yon. Yun ang magiging struggle natin. Sa ilang mga kapatid, di ba? Yung late na nakakilala sa Panginoon. Tapos naglakihan na yung mga anak natin. Nakita na nila kung ano yung makasalanang buhay natin dati. Tapos binago tayo ng Panginoon. Hirap tarbauhin nun, di ba? Pero hindi ibig sabihin walang pag-asa. May pag-asa pa yon. Ano gagawin, pastor? Tuhurin mo. Ay, luhodin mo pala. Tuhurin tuloy. Luhuran mo sa panalangin yung mga bata. Ibig sabihin, ipanalangin mo sila. Meron pang pag-asa yung kapatid. Huwag mo yung sabihin, wala nang pag-asa. Pastor, nakita na nila yung dating buhay ko eh. At kahit nakita nila yung pagbabago sa akin, dahil nakita nila yung bagong buhay ko, pinalaki ko na sila sa ganitong pamamaraan, pinabayaan ko sila sa kalsada, hirap ko na ngayon silang ibalik, hirap kong turuan ngayon, hirap kong dalhin sa church. Wala nang pag-asa. May pag-asa pa. May magagawa ang Panginoon. Huwag ka lang sumuko. Huwag ka lang sumuko. Now, going back, okay, so that's the answer of Ate Jo. Okay, si King Hezekiah, why? Kasi hindi niya naturuan ng tama yung bata, yung anak niya. Okay? Next, sino pa po ang pwedeng gustong mag-share ng kanyang wisdom o kanyang pagkakakarunungan pagdating sa bagay na ito? Si Kuya, sino? Kuya Deng? Si Kuya Deng, sino po? Sa tingin niyo may fault? Para sa akin, walang hari. Walang kasalanan yung haring, sinong hari? Yung tatay, si King Hezekiah, okay? So para sa akin, anak tayo, siyempre lahat ibibigay natin kung ano yung maganda para sa anak natin. Okay. Ngayon, yung bata,
Mm. Lalo ng panahon ngayon Mm. na kakaroon ng sariling mundo niya. Mm. Sa kanya sa pakasalan ng tayo naroon. Kaya walang pagkakasala yung magulang. Okay. Yung bata. So yung bata ang may kasalanan, hindi siya sumunod sa magulang niya. Okay? Okay. Sige. Si Vilma, kasalanan ba ni Ditzler? Between Manasseh and Hezekiah. Okay. Sa tingin ko po si Hezekiah. Si King Hezekiah, between Manasseh and Hezekiah. Kasi nung kinausap siya ng propeta ng Panginoon dun sa verse, sa chapter 20, Mm. yung pinrophesy sa kanya kung ano yung magiging kahilatan ng kanyang mga anak, Oo. kanyang bayan. Sabi sa verse 18, chapter 20, verse 18, and some of your own sons who will come from you, whom you will father shall be taken away, and you shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. And then ang naging tugon ni Hezekiah, then Hezekiah said to Isaiah, the word of the Lord that you have spoken is good. For he thought, why not, if there will be peace and security in my days. Mm. So parang okay lang sa kanya yung sa kanyang buhay. Mm. There will be peace and security in my days. Pero yung malaman niya yung future ng bansa, ng mga future generation niya, Mm. parang he didn't care. Mm. Ang mahalaga sa kanya, habang mabuhay siya, may peace and security. Pero yung nalaman niya na magiging captives yung kanyang future generation, hindi siya masyadong nag-regret or nalungkot. Mm. So parang hindi siya ganun ka-concerned sa kanyang future generation. Okay. Okay, yeah. Sinabihan kasi siya ni Isaiah na ito mangyayari sa angkan mo. Mapupunta sila sa Babylonia, pati yung mga anak mo. Ang sabi niya, okay. Kasi po, kaibigan nila ang Babylonia that time. Sabi niya, okay. Okay naman palang ang gagawin ng Panginoon. Which is hindi niya alam, magiging alipin yung mga anak niya. So, ang sinasabi ni V is, he did not care. So, nawalan siya ng, concern sa kanyang mga anak at sa yung hindi niya tinanong si Isaiah, anong ibig mong sabihin? Di ba? So nag-stick na siya sa interpretation na okay, magiging payapa naman pala sila. So hindi rin naman kasi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, manatili sila sa Israel. So meron pa bang iba na gustong magsalita? Si Kuya Lito. Si Haring Manasseh sa may kasalanan. Oo, kasi sa Bible kasi, ito naman na kaunawa na binigay sa akin ng Lord. Si Manasseh 12 taon gulang pa lang. Mhm. Dahil nga sa kamusmusan niya, kapasukan niya bilang isang batang hari. Dahil nga wala na rin yung tatay niya bilang mag-guide sa kanya bilang hari. Parang napuno ng corrupted yung utak niya dahil sa mga tao sa paligid niya. Okay. Yung mga nakapaligid sa kanya, kaya niya nagawa itong mga ganitong bagay. Kasi kung sa tatay niya naman, pinag-ibangan niya to, ganun din. Kaya sa kanya pinatayo niya. Pero yun nga, dahil nga wala na rin yung tatay niya kasi patay na yung tatay niya. Sa murang edad niya, syempre sa kakukuha ng karunungan mo para sa pamamahala sa ganito kalaking bayan, sa ganong edad mo na wala ka naman talagang experience o mahihingan ng katulad ng ginawa ng tatay niya. Bagkos dahil nga wala na yung tatay niya, wala na nag-guide sa kanya ng tama. Okay. Kaya Mel, meron ka bang sasabihin? Parang meron kang gustong sabihin. Si Pastor talaga. Okay. Hindi pa ako nagsasalita. Parang gusto niya ako sagutin. Okay, sige Kuya Mel. Anong sa tingin mo? Tingin ko po sa magulang. Sa magulang. Sa magulang. Kasi tulad po sa panahon ngayon, malaking factor yung guidance ng magulang. Kung maaga pa lang, pinakilala mo na siya sa tamang Diyos, Tama. di hindi na siya gagawa o sasamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Diba? That's correct. Ganun din po. Hindi ko sinasabing
magaling akong magulang. Ako rin may pagkukulang, katulad din ninyo. Okay So, Amen. Okay. Ate Juliet, Sa akin po parang both ways. pareha silang may kasalanan. Opo, kasi po si hari niya si Kea, Mm. naging mabuting hari, pero hindi niya po nagabayan ng maayos ang kanyang anak Okay. maging mabuting Mm-mm. tao. Mm-mm. On the part of Manasseh naman po, syempre po bata pa po siya, pero as time goes on, lumalaki po siya, nagkakaroon siya ng karunungan. Hindi niya po ginamit yung karunungan niya Okay. upang maging isang mabuting hari at tao. Choice niya rin po. Okay. Now, what does the Bible say? Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Sino ang mayroong pagkukulang? Ang anak ba o magulang? Okay. Doon muna tayo sa konteksto na isa ka ng mananampalatayang magulang at nagkaroon ka ng anak. Okay? Yun muna yung context natin. Naging mananampalataya ka, nakapag-asawa ka ng mananampalataya, at isa kayong mananampalatayang mag-asawa at nagkaroon kayo ng anak. Ito yung context natin. Ang may fault nun, ang sabi ng Bible, magulang. It is not the responsible of the child to become mature. It is the responsible of whom? Parents. Sa mata ng Diyos, ang may pananagutan kung ano ang anak mo ay ikaw na pinagkalooban ng anak, hindi yung anak mo. Kung bakit siya lumaki sa kalsada, kasi hinayaan mo siyang lumaki sa kalsada. Okay? Kung bakit siya naging spoiled, dahil ni-spoiled mo siya. Okay? Kung bakit siya naging mas napasama yung kanyang buhay, dahil di mo minabuti ang pagiging magulang. Walang responsibilidad yung anak, dahil bata pa siya that time. Masisisi mo ba yung 12-year-old? Bakit mo pinagiba yung bakit mo pinatayo muli? Masisisi mo ba siya? Dahil wala siyang karunungan o hindi siya naturuan ng tama ng kanyang magulang. Anong sabi ng Bible? Sabi dito sa Ephesians, ako na lang magbabasa, pakinggan nyo na lang po ako. Ephesians 6:4, Fathers. So, sino ang responsibility? Okay. Ang may responsibilidad po yung kape na. Okay, ang sabi ng Bible, eto, Fathers. So, sa tahanan sino ang tagapanguna? Tatay. Hindi sinasabing absuelto yung nanay. Pero ang pangunahin, sino? Tatay. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Huwag mong hayaan lumaki sa pagkagalit ang iyong anak o pagkamuhi sa iyo. Pero turuan mo sila, palakihin mo sila sa disiplina at salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin yun. Hindi pwedeng word of God, word of God, word of God. Walang discipline. May discipline din po sa bahay. Kailangan po yung disiplina. Okay? So, paano mo mapapalaki ang anak mo na mayroong pagkamuhi sa iyo? Pagka hindi ka naging mabuting patotoo. Proverbs 22:6, train up a child the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Kailan daw po nagsisimula ang training? Bata pa lang. Hindi mo pwedeng i-train pag matanda na. Matigas na ulo niyan. Mahirap na yung pasunurin. Pero bata pa lang, 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old, diba? Andun pa yun yung training stage. Diba? Minsan kasi pagka malaki na, ano ba yan? Hindi ko na kayang kontrolin. Nung bata pa lang, hindi mo kinontrol eh. Ito pa, sabi ng Proverbs 29:17. Discipline your son, and he will give you rest. He will give delight to your heart. Pag dinisiplina mo raw yung anak mo, bibigyan ka raw niya ng kapayapaan. No? Ibig sabihin, pag hindi mo dinisiplina yung anak mo, anong bibigay sa'yo? Pag-alala, anong oras na? Nasaan na kaya yung anak ko? Diba? Ano ba yan? Kasama niya naman yung barkada niya. Meron kang kabalisahan. Bakit? Kasi bata pa lang eh. Diba? Pero kung bata pa lang, sinabihan mo, huwag kang babarkada. Yung 2-year-old ba, sabihin sa'yo, ayoko. Hindi susunod yun. Diba? Huwag kang lalabas. I don't know. I can speak only for myself, no? Ang mga anak ko talaga ayaw magsilabas eh. Minsan tinutulak, lumabas kayo.
Ayoko, daddy. Pero yung di ba, tayo mga, huwag kang lalabas, malalaki na, di ba? Ano-anong ginagawa, nagsisalabasan pa rin. 10 oras na ng gabi, nasa labas pa rin eh. Di ba? Again, kasi pinalaki ko, o pinalaki namin, na dito nyo dapat matutunan sa tahanan. Okay? Ang magiging disadvantage lang nun, pero it's manageable, magiging disadvantage yun, mahihiyain sila. Totoo, mahihiyain po mga anak ko. Ihingi na lang ketchup sa Jollibee, di pa makahingi yung mga yan. Ako pa talaga hihingi. That is manageable. Kesa naman maging walang hiya sila. Di ba? I think it's okay na maging mahihiyain ng isang bata. Pastor, paano naman yan mabubuhay kung mahihiyain siya? Well, hindi yung discarding kalsada ang kanyang gagamitin, kundi yung karunungan ni pagkakalob sa kanya ng Panginoon. Importante na train mo sila na mayroong takot sa Panginoon. Okay? Now, is it guarantee or assurance na kung mananampalataya yung tatay, lalo higit, pastor, yung tatay, yung mga magiging anak niya, mananampalataya rin? 100% ba mangyayari yon? Meron bang provision sa Bible na kapag pastor ka, lahat ng anak mo mananampalataya na? Hindi na mamana ang pananampalataya. Hindi rin ito na ipapasa sa dugo. Personal po yun. But, kung hindi man lumaking mananampalataya yung anak ko, sabihin natin hindi siya pinili ng Panginoon, pero hindi siya dapat maging sakit ng lipunan. Meron ba kayong kilalang mga hindi mananampalataya pero maayos naman ang pamumuhay? Hindi naman drug addict. Meron naman. Di ba? Lumaki siya na merong, yes, sinful siya. Lahat naman tayo sinful, no? Pero hindi siya naging sakit ng lipunan. So, ganun yung isang provision ng Bible sa tatay na pastor. Hindi man mananampalataya yung anak mo, pero hindi siya dapat maging sakit ng lipunan. Pero kung mananampalataya siya, how much more? Di ba? Hirap nun, no? Ito, mahirap sa buhay ng isang pastor. Yung mga anak ko wala sa church. Pastor ako, nandito kami lagi ng asawa ko, di ba? Tapos yung mga anak ko hindi naglilingkod sa church. Sunday, hindi mo sila makita. Prayer meeting, hindi mo sila makita. And that's a problem. That's a big problem. Ito pa. Proverbs 13:24. Sabi rito, whoever spares the rod, ano yung rod? Pamalo. Whoever spares the rod hates his son. Ibig sabihin, kapag hindi mo raw ginagamit yung pamalo sa anak mo, hindi mo raw siya mahal. Totoo yun. But he who loves him is diligent to discipline him. Masipag ka raw sa disiplina kapag mahal mo daw yung anak mo. Ang sabi nga ng Bible huwag mong ikatakot, paluin ang anak mo, hindi siya mamamatay. Totoo, pag pinalo mo raw anak mo, hindi raw siya mamamatay. Pero pag hindi mo siya pinalo, mamamatay siya. Yung salita ng Bible na yon, ang bigat nun. Pag sinabi niya, pag pinalo mo ang anak mo, hindi siya mamamatay. Ibig sabihin, hindi siya mamamatay sa palo. Hindi nakakamatay yung palo. Pero pag hindi mo siya pinalo, maaari siyang mamatay. Paano? Nasaksak, nabarkada, napaaway, naparayot, nakulong na maaga, nag-drugs ng maaga, namatay. Which is, hindi mo pinalaki sa palo. So again, I believe, based on what I read in the Bible, it is a fault of the parent. It's not a fault of the son. Konteksto, lumaki sa church o lumaki na sa pananampalataya. Hindi ko tinutukoy yung mga hindi pa lumaki. Kasi pagka yun, wala. Ibibigay talaga natin sa Panginoon. Pero yung mga hindi pa bawa, late ka na nakakilala sa Panginoon. Okay? Katulad, sino ba mga late na nakakilala sa Panginoon? Si Tatay Ruben. Okay. Nagkaanak na kayo na meron na kayong, nakakilala kayo sa Panginoon na meron kayo ng mga anak. Nakita ng mga anak po ninyo yung inyong bisyo. Tama po? Paano po yung ganong estado? Di ba? Hindi ibig sabihin walang pag-asa. Pwede pa rin makakilala sa Panginoon. Lalo git yung kay Kuya Alvin. Kuya Alvin, malalaki na talaga yung anak niya, mga teenager na.
di ba? At minsan, kinukwento ni Kuya Alvin kung paano nagiging struggle niya yung kanyang anak. But it doesn't mean walang pag-asa. Pagka pinalangin mo sa Panginoon, who knows? Na itong pinagdaraanan ng anak ninyo ay maaaring ito yung maging katugunan ng Panginoon. Hindi natin alam, hindi natin saklaw. Pero ang sinasabihan ng Bible na mayroong malaking responsibility, yung mga mananampalataya na nagkaanak sila. Okay? But it doesn't mean na yung mga late na nakakilala, wala silang responsibility. We still have responsible. But you are responsible to pray. Yung training, medyo mahirap na kasi malaki na eh. But prayer, that's a great weapon. So again, that concludes the life of Manasseh. Yung kanyang anak, sino yung kanyang anak? Si Amon, yung pumalit. Na ang tanong, si Amon ba, kung si Hezekiah naging mabuti, si Manasseh hindi naging mabuti, how about si Amon? Di ba? Yung nakita niyang training kay Manasseh, pangit. Posible ba na si Amon maging mabuting hari? We don't know. Let's see. Let's go back, kapatid. King Amon, still in chapter 21, pero maigsi lang itong story na to. Okay? Okay. Next, 2 Kings chapter 21, verse 19 to 26. Next slide, kapatid. 22 taong gulang si Amon. Ibig sabihin, malaki yung kanyang experience compare sa kanyang tatay. At nakita niya yung pinagagawa ng kanyang tatay. Ang tanong, susundin niya ba yon o hindi? Now, here's a 22-year-old king. Hindi mo na pwedeng sisihin kasi kasalanan ng tatay ko. Hindi. Malaki ka na. Okay, malaki ka na. Bago ako magtuloy dito, meron akong tanong. Posible ba na yung mga magulang mo hindi naging maayos, pero yung anak pwedeng maging maayos? Posible ba yan? Possible yan. Yeah, that's correct. That's possible. Marami akong kilala na drug addict yung parents, pero yung anak nakatapos ng pag-aaral. Diba? Meron nga akong kilala, wala siyang parents talaga, pero naging maayos yung kanyang buhay. 22 taong gulang si Amon na maging hari ng Judah at siya'y naghari sa Jerusalem sa loob ng 2 taon. So very short. Ang ina niya ay si Mesulemet na anak ni Harus na isang taga-Jopda. Katulad ng kanyang amang si Manasseh, ginawa rin ni Amon ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. He is already responsible, malaki na siya, alam niya na kung ano tama at mali, kung susundin niya ba yung tatay niya o hindi niya susundin yung tatay niya. Pero anong ginawa ni Amon? Sinunod niya yung tatay niya. Tulad ng kanyang ama, naglingkod at sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Tinalikuran siya ni Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno at sinuway ang mga utos nito. Ang mga tauhan niya mismo ang nagkaisang pumaslang sa kanya sa loob ng palasyo. So anong ginawa? Anong kinamatay ni Amon? Inasasin siya sa loob ng palas. At sinong nag-assassin sa kanya? Sarili niya mga tauhan. Ngunit ang mga ito ay pinatay naman ng taong bayan. Pagkatapos, ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon. Ganun lang kaigsi yung buhay ni Amon. Okay? Again, Amon is already responsible sa kanyang sarili. Malaki na siya, 22 years old na siya nung naging hari siya. Now, he has the choice kung susundin niya yung tatay niya o hindi niya susundin yung tatay niya. So, kaninong fault yun? Yes, nagkamali na yung tatay niya, pero pagkakamali ba ng anak? Yes, pagkakamali niya na yon. Why? Kasi matanda na siya eh. Alam niya na kung anong tama at mali, pero hindi niya sinunod kung ano yung tama. So, siguro hanggang dyan lang muna tayo sa 2 hari na yan. Si Hezekiah naging mabuting hari. Kahit yung tatay niya hindi naging mabuting hari. Yung tatay ni Hezekiah hindi naging mabuting hari. Pero naging mabuti si Hezekiah. Pero nung siya na yung naging hari, hindi niya na-train si Manasseh. At anong nangyari? Pati yung apo. Ganon din ang naging buhay. So anong pinapakita sa atin ito? Ako as a parent, ang nakikita ko rito, babalik pa rin talaga tayo sa ano sinasabi ng Bible. Lagi nating disiplinahin at pangaralan yung mga anak natin. Kung bakit ibinigay yan ng Diyos sa atin, katiwala tayo. Okay, responsibilidad natin yan habang nabubuhay tayo. Pastor, pag nagkaasawa na ba yung anak ko, responsibility ko pa rin siya? What do you think? Yes. Hindi matatapos ang pagiging magulang mo. Okay? In fact, magiging 2 pa yung anak mo. Yun ang sabi, di ba? Dahil nag-asawa yung anak mo, naging 2 pa yung anak mo. At madadagdagan pa yan kapag nagkapo ka na.
So hindi matatapos ang responsibility natin. Di ba pwedeng sabihin, hindi, may sarili na silang pamilya, bahala na sila. Yes, huwag kang makialam sa mga desisyon nila personal. Pero hindi ka dapat magkibit-balikat sa mga bagay na alam mong tama na sinasabi ng salita ng Diyos na dapat mong sabihin sa kanila. Okay? Again, hindi po mahihinto ang ating pagiging magulang. Lalo higit kung nasa poder nasa poder sila ng ating pangangalaga pa. Okay? So, good parenting. That's why in my introduction, the greatest legacy for me is your children. Kasi sila yung magsasalita tungkol sa kung ano ka bilang isang magulang. Alam ko po, marami pang itinuro sa atin ng Panginoon pagdating sa bagay na ito. Siguro isa rin yung pagdidisiplina ng Panginoon sa buhay ni Manases, no? Sa bansang Israel. Kung paano rin niya didisiplinahin ang ating mga buhay. At marami pa kayong maaring natutunan na maaari niyong ibahagi sa ating mga kapatid sa Panginoon. At later on, after our reflection, magkakaroon tayo ng munting salo-salo. Birthday po ng ating dalawang kapatid na naririto ngayon. Si Brother Lito. Okay, siya po ay 43 years old na. Huwag ka na magsinungaling, 43. 43 years old siya. Sabi niya 34. Jokingly, 34. Pero mukha lang talaga siyang 34. Okay. Pabalot naman ako mamaya. Si Michelle. Michelle, ilang taon ka na? 31. Wow. Oh, Joseph. Okay. Ang asawa ni Brother Joseph. Now, let us first close in prayer before we have reflection and pag-pray din natin yung dalawa nating kapatid. Let's come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, na ang buhay ay nagmumula sa inyo at karagdagang taon ay dahil sa inyo. Kaya po, Ama, ang aking mga kapatid na si Lito at si Michelle ay patuloy mong gamitin para po sa inyong gawain. Salamat sa karagdagang taon na inyong pinagkaloob sa kanilang mga buhay na magagamit nila sa pagdalingkod sa inyo. Dalahin ko po, Panginoon, ang pagpapala na ipagkaloob niyo po sa kanilang pamilya, kanilang mga trabaho. Dalahin ko rin, Panginoon, na ang karunungan ipagkaloob niyo po sa kanila, sa kanilang mga desisyon sa buhay. Ano man ang kanilang kahilingan sa kanilang mga puso, ito man ay para sa kanilang sarili o para sa kanilang mahal sa buhay, dalahin ko, Panginoon, na kayo po ang siyang maggawad nito sa inyong kalooban. Dalahin ko, Panginoon, na mas lalo pa nilang mapaglingkuran ikaw ng mabuti at maibigay sa iyo ang pinakamainam na papuri at pagsamba. At sa amin pong reflection, Panginoon, dalahin ko rin po ang inyong patnubay. Bigyan mo po kami ng karunungan sa mga salitang aming sasabihin. Ano nga ba ang tinuturo mo sa mga salitang ito? Ano ba ang kalooban mo? Paano mo ba ipinakita ang pagiging Diyos mo sa amin? Ikaw ba yung Diyos na nagpapabaya? O ikaw yung Diyos na dumidisiplina? Sa maraming pagkakataon, pinapakita mo palagi, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita sa buhay ng ibang mga tao kung paano ka kumikilos, kung paano ka naging mabuti at tapat sa inyong mga salita. Na kahit na masaktan kami, Panginoon, ay ninanais mo para sa aming kabutihan. Maraming salamat, Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po.